Bale, sir, napili ko pong topic is yung summary of logic critical thinking. Dito po is base po sa pagkakaintindi ko is how can we assure we're making the best decision para sa decision po, whether it's making sense of news, solving problems, and communicating effectively are tools we need. Kumbaga po siya sa isang decision. Kaya niya po ito sa paggawa ng conclusion mula sa balita. Katulad po ng paglutas ng problema o mahusay na komunikasyon. Yan pa. Tapos po is the logic section is valid reasoning. It helps us figure with whether our conclusion follow from evidence we have. It can be broken down into two types of reasoning. Bali po dito is tinutulungan tayo ng logic na matukoy ang ating mga conclusion. Na sumasalamin sa mga sa mga ebidensya po. Yun, meron tayo. Sunod po is yung deductive reasoning. From general principles to specific conclusion. If the premises are true, the conclusion must also be true. Dito naman po is yung para po sa pangkalahatang prinsipyo pagtungo sa mga tiyak na conclusion. O tiyak na tama. And sa inductive reasoning naman po is from specific observation to broader generalization. Your conclusion are likely but not accurate. Dito naman po sa inductive is mula sa partikular na pagtungo sa malas malawak na generalisasyon na kailangang pantay o tiyak. Ito. Dito naman po sa mas tinatawag na critical thinking section. Now let's talk about the critical which have evaluate information and ideas carefully. It's about asking the right question, viewing evidence, and thinking deeply before making decision. Base po yun sa pagkakaintindi ko is ito ay tungkol sa pagtatanong ng tamang mga katanungan o pagsusuri ng mga ebidensya at malalim na pag-iisip bago magdesisyon. Dito po ang analysis, interpretation, inference, evaluation, explanation, and self-regulation. Sa analysis po is breaking down complex ideas to simpler parts. Ito daw po ay pagbabalang ka sa mga komplikadong idea sa mga simpleng bahagi. Pangalawa naman po is the interpretation, understanding the meaning of information. Ito po ay yung pag-intindi ng mga information na dapat tukuyin at dapat tiyak. Tapos sa inference naman po, drawing conclusion based on evidence. Parang ipapamukha mo po sa kung ano yung tamang ebidensya ang nakuha mo. Parang ganun po. Evaluation po. Judging the quality of arguments. Parang dito po yung pagsusuri o paghusga sa mga kalidad ng mga argumento.
At explanation po is clearing communication or thinking. Dapat malinaw ang mga usapin, mga communicating tungkol sa nasabing trahedya. Parang ganito. Self-regulation, reflecting on your own thought process, is yung nag-reflect sa'yo on your own para sa sarili mo through the process. And ito po yung napili kong topic. Yun lang po.